Kasi po, ang latest po ngayon, ang judge na nangahawak niya sa kasong yan, yung grupong yon 35 cases, ha? 35 cases, ha? Pero, ang inano ngayon ng hukom, gawin na lang isang kaso. Kaya nababahala ngayon yung mga magulang, ha? Bakit nga naman gagawing isang kaso yung 35 pangyayari na hindi naman iisang opisyal o hindi isang health worker o isang katulad ni dating Health Secretary Garin ang nag-ineksyon sa lahat ng mga yon. Iba-ibang mga opisyal ang nagsagawa ng pagtuturok. At iba't ibang lugar ginawa ang pagtuturok. At iba't ibang oras isinagawa. Iba-ibang panahon isinagawa. Then ngayon, may naging pasya ang hukom na etong batch ng 35 na complainant pag-iisahin na lang daw yung kaso. Imbis na 35 counts of case, ha? Hindi na. 1 count na lang. Na, siyempre, mababahala rin ang mga magulang. At kamakailan lamang po ay marahil ay nalalaman po ninyo na nag-file po si Representative Janet Garin ng motion to quash. Sa aking kaalaman po, sa aking pangunawa, na ang motion to quash po ay parang gusto niyang ibasura o i-dismiss ang kaso. At kung titignan po natin ay parang napakasakit po sa amin po iyon bilang mga magulang. Marahil po, kung titignan po natin ang isang sitwasyon ng mga magulang po ay kung ilang taon po yung aming sakit sa aming damdamin, sa aming puso, ay para bang mababaliwala po ang lahat ng aming mga ipinaglalaban. Narito po kami para makiusap. Humingi po ng awa, ng habag sa isang judge. Alam po namin na siya po ay isang magulang at kung ilalagay niya po ang kanyang sarili sa amin, marahil ay ganito rin po ang gagawin po niya. Sapagkat kami po ay nagkaisa bilang mga magulang na magkaroon po ng press conference para po sa aming mga anak. Sapagkat ito po ay isang napakasakit po sa amin. Nahihirapan. Mas nahihirapan po ako tanggapin kasi yung anak ko po patay na. Hinatay pa po ng DOH yun at ninakaw ang kanyang organ. Yun ang tumatak sa akin na hindi po ako tumigil sa paglaban. Kaya nakikiusap po ako sa judge na humahawak po sa aming mga kaso na huwag niyo po ibaliwala ang bawat kaso ng bata dahil iba-iba po ang cause o sanhi ng pagkamatay ng aming mga anak. Hindi po isang turok lang po ang kinamatay ng aming anak. Ang anak ko po, 3 dose po yun. Pilit ko po naging matatag. Lumalaban po ako 5 taon na po. Pero napilit ko po, bakit naging isa na lang ang gusto niyo mangyari? Judge, nakikiusap po ako sa iyo. Huwag ka po magpapadala kay Congresswoman Janet Garin ng Iloilo 1st District. Magkakapit bahay lang kami niyan. Kaya pag sinabi niya na walang biktima sa Iloilo, ako una-unang tututol dahil taga-roon po ako. Alam ko po ang pamilya Garin sa Iloilo. Malakas po sila. Pero sana po, Judge, kung ano ang tama na batas na para sa aming mga anak na namatay at mga buhay, doon po tayo sana magpanik po. Lahat po kami naghahangad na mabigyan ng hustisya, patas na laban, hindi po kami naghahangad kung ano man. Basta mabigyan lang po ng katulungan ang pagkamatay ng aming anak. Judge,
Sana po narinig mo po ang hinaing namin ng mga magulang. Dami po ang mabibiktima po. Mayroon po kaming kasamahan na bagong patay. I-autopsy pa po siya. Ilan pa po ba bata ang gustong mamatay at susuko po kami? Hindi po kami susuko. Dahil libo-libong mga bata tinurukan sa eskwelahan. Hanggang ngayon po, minumonitor po natin yan. Ako po may kapitbahay. Nating mukol. Nakapagtataka, subalit parang gano'n na nga ang sinabi mo. Na isayin mo ang isang kamatayan ng maraming bata na kinuha ng isang tao sa pagkakamali dahil sa isang turok na sinabi na makakabuti sa kalusugan ng mga kabataan. Nasaan? Ikaw ka rin. Nasaan ang inaareglo mo? Narito ba sa amin? Hanapin natin kung sino ang naareglo mo. Ito ba ang mga areglo sinasabi mo? Na isahin ang buhay na bata na namatay sa Denbaksya? Ilang daan ang mamamatay pa dahil sa tinurok mong Denbaksya. Sumpahin ka man ng Diyos kahit saan ka tumingin. Kitang-kita na kumita ka sa turok na ito. Subalit, kami wala na kayong magagawa dahil kinuha mo na ang buhay ng aming mga anak. Ngayon ikaw, hukom, na maawak sa aming kaso, nakikiusap kami. Kami mga lalaki, kaya namin ito. Ilan man ang mamatay, kaya namin harapin. Pero ang mga kababayan namin, asawa, iba ang pakaramdam. Ano sila mamatay? Pinagpuntis nila yan. Pero sa isang, di ko alam kung bakit mo nagawa yun. Kung bakit mo sinabi at niloko mo kaming mga magulang na ito'y makakabuti. Arigdain mo ang dapat mong arigdain. Maraming pong salamat. Isang ina, naalagaan mo ang iyong anak, pero ganun lang, isang bakuna lang, bigla siyang mawawala. Ang buhay po, pag nawala, minsan hindi na po may babalik kailanman. Kaya hinihilang po namin sa judge na humahawak ng kaso. Timbangin niyo pong mabuti. Lumagay po kayo sa katotohanan. Dahil po buhay po ang aming ipinaglalaban, hindi po biro-biro dahil ang buhay po pag nawala, hindi na po maibabalik kailanman. Kaya po kami ay nakikiusap, nagmamakaawa po sa inyo, Judge, na lumagay po kayo sa katotohanan. Tulungan niyo po kami na ibigay ang hustisya para sa aming mga anak. Yun lamang po ang aming hinihiling sa inyo. Katarungan po para sa lahat ng biktima ng Denbaksya. Sa judge po na may hawak ng kaso namin, pumatas naman po kayo dahil po mahirap po ang aming pinaglalaban. Doble na po ang takot namin na nasa simula, ibabalik nyo na naman po. Mas lalo pong magiging mahirap dahil lang 35 na kaso kasama po ako doon. 35 na kaso po pag-iisahin nyo, paano po pag na-dismiss yun? Ang paghihirap po namin, ng pagod namin, mawawala lahat. Sinayang nyo po yung mga paghihirap po namin nasa napakatagal na panahon. 6 na taon po kami lumalaban pero para pong sa isang iglap mawawala po lahat ng paghihirap namin. Ako po, buhay pa po, para patuloy na nagdurusa. E paano po yung mga nanay na namatayan ng anak? Kita po namin ang mga pagdurusa nila dahil sila po ang nagdesisyon na paturukan ng anak nila. Dahil po sa isang malaking impormasyon na kapag naturukan po ng Denbaksya ang kanilang mga anak, hindi na po magkakaroon ng Denbaksya. Pero mali po yung impormasyon na ibinigay. 1 linggo pa lang po, nagdurusa na po kaming mga naturukan ng Denbaksya. Napakasakit po para sa amin na pinagkakatiwala namin DOH na nagsasabi na hindi kami magkakaroon sakit sa bakunang ibinigay nila. Yun pa po ang naging dahilan ng pagkamatay ng napakarami po sa aming mga kasamahan. Bata, matanda, mapalalaki o babae, walang pinili ang sakit na to. Napakahirap pong isipin na yung sakit. Tuloy po
po kaming nagmo-monitor sa mga bata dahil nga po ang anak ko po ay isa po sa nilabasan ng adverse effect na which is po na hindi po inilathala, hindi po nilabas ng DOH na which is alam naman na po nila at na-inform sila ng Sanofi. So nung pumutok po ang issue, dyan na po pumutok lahat at lumabas lahat ng mga naging epekto sa mga bata na which is dapat is safe. Ngunit ito po ang nagdulot sa pagkamatay, pagkawala ng ilang mga kabataan. Bilang isa po, ina, hanggang ngayon po ay sobrang natatakot pa rin po kami para sa aming mga anak. Dahil nga po dyan sa update na lumabas na yan, na isang kaso lang, hindi ko naman po siguro gugustuhin mamatay pa ng anak at apsapitin din na ganyan lang maging resulta. Bilang mga magulang, bilang mga ina, nananalangin po kami sa hustisya, sa dengbak, sa mga biktima ng dengbak. Nawa nga po ang judge po na may hawak ng kaso. Nawa nga po ay hipuin kayo ng Panginoon. Panginoon po yung manguna sa inyo at gamitin ang talino sa tama. Ang talino ibinigay po sa inyo ay gamitin nyo sa karapat-dapat sa hustisya. Dapat po hustisya ang manguna, lalo sa bansang ito. Nawa nga po sa kaso ng mga dengbak, ipakita po natin na mayroong hustisya. Huwag po naman tayong magaya sa mga ibang kaso. Kaya po sana ay, Judge, nawa nga po ay pag-aralin niyo po mabuti at pakinggan niyo po kami bilang mga magulang. Yung anak ko. Nakasultan ito po siya. Masakit lang kasi doon. Siyang na buwan mong dadalhin, palakihin, paaralin, may mga pangarap. Pero sa isang iglap lang ng dingbak siya, nawalan ako ng anak. Mahirap. Masakit. Ang hirap tanggapin na namatay ang anak ko. Sa dingbak siya, na hindi naman dapat eh. November 1, namatay ang anak ko. Na imbes sana dadalaw kami sa puntod ng magulang ko. At nangyari hindi. Anak ko din mismo nung ato na yun, nung November 1 na yun. Bakit ganun? Sa judge po yung mahawak sa kaso namin ngayon. Huwag ko kayo maging bulag-bulagan. Huwag ko kayo maging pinipilian. Nandito kami, mga biktima ng dingbak siya, yung mga anak namin. Wala akong kalaban-laban. Pero bakit? Yung sinabi na gamot para sa dengue, na once na pagkinagat yung anak namin ng lamok na may dengue, hindi matatablan. Ang labas hindi. Iba. Yun pala yung gamot na sinasabi nila, ayun yung kikitil sa buhay ng mga anak namin. Sana naman, Janet Garin, kababayan kita. Pero anong ginawa mo? Alam ko mayaman ka. Alam ko kilala ka sa lugar natin. Alam ko kaya mo ang lahat. Pero sa ito sana, sa itong kaso na ito, huwag naman ganon. Huwag mo nyo naman pag-itin. Ang kaso nito, dahil lahat kaming mga magulang lumalaban, hindi lang iisa, 100 na kami, 168 kaming mga magulang. Paano nyo nasasabi na yung 35 pag-isahin na lang? Hindi ganun. Lahat kami lumalaban, iisa lang ang cause ng pinaglalaban. Na ang una nila nilabag, hindi nila inalam ang medical history ng bawat tuturukan nila. And then, ang ipinatupad, hindi po pwedeng kasuhan ang mga nagturok at ang gumawa ng pambakuna dahil merong waiver na ginawa. Ay, saan ka naman nakakita ng ganong pamamalakad? Na sana maging matalino ang lahat. Hindi lang sa puro pagkakakwartahan. Mabilis ang ating mga oras, mga kaarya. Sabi nga ni kasamang Ma'am Irmatia,
Good afternoon, Sir Erwin. Good afternoon po, Ma'am Irma. At sabi naman ni kasamang Rosario Obrero is watching. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Rosario. Siyempre, kinakailangan lagi tayo mag-ingat. Ika nga, maganda yung mga proyektong ginagawa ng ating mga government officials. And yet, sa bawat proyektong lulunsad, magkaroon naman po tayo ng pansarili nating pag-analisa kung tayo ba'y sasang-ayon o hindi. Yun lang po ang gusto kong ipaabot sa lahat.